Tahimik ang paligid. Pero sa puso mo, may udyok na lumapit sa Diyos ngayon. Walang tanong, walang duda, alam mong ito ang sandaling kailangan mong maramdaman ang pagkilos niya. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang mahalaga ay handa ang puso mong tumanggap. Sapagkat sinasabi sa awit 18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga bagbag ang loob. Sa bawat hinga, may kagalingan, sa bawat salita ng panalangin, may himala. Ito ay hindi lamang isang panalangin para sa araw na ito. Ito ay pagpapaubaya sa Diyos na siyang may hawak ng bawat hibla ng iyong kalusugan. Kaya ngayon, isantabi mo muna ang takot. Hayaan mong ang presensya niya ang dumaloy sa bawat bahagi ng katawan mo. Simulan na natin. Ang Diyos ay narito. Oo. Sa lugar kung nasaan ka ngayon, nandoon din ang kanyang presensya. Tahimik man ang paligid, pero ang langit ay gumagalaw na para sa iyo. Sa mga sandaling ito, ang bawat salita ay magdadala ng liwanag sa iyong isipan at kagalingan sa iyong katawan. Ang panalangin ngayong araw ay hindi ordinaryo. Ito ay isang panawagan mula sa langit, isang paanyaya mula sa Diyos na mahal ka. Madalas nating naririnig, magtiwala ka sa plano ng Diyos. Pero paano nga ba tayo magtitiwala kung may sakit, kung may kahinaan, kung may pag-aalinlangan? Kaibigan, ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. Ang kanyang plano ay laging para sa ating kabutihan, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon sa Jeremias 29:11. Mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ngayong umaga, nais kitang anyayahan. Huwag mong salubungin ang araw na ito na ikaw lang ang lumalaban. Hayaan mong ang Diyos ang mauna. Hayaan mong ang kanyang salita ang magsilbing ilaw sa iyong landas. Ialay natin sa kanya ang ating kalusugan, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao. Sapagkat sa kanyang kamay may kagalingan. Sa kanyang plano, may katiyakan. Handa ka na bang marinig ang tinig ng Diyos na bumubulong sa iyo ngayon? Anak, ako ang bahala sa iyo? Isulat sa komento, Panginoon, ako'y handa ng magpagaling, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na panalangin na magpapalakas sa iyong pananampalataya. Ang hangin ng kanyang kapangyarihan ay dumarampi sa ating mga puso ngayon, at tayo'y maghahanda ng lumapit sa kanya ng buong pananampalataya. Tunay na hindi natin kailangan ng maraming salita, kaya't ngayon, sama-sama nating itaas ang ating mga puso at buksan ang daan sa presensya ng Diyos. Panahon na para makinig tayo sa kanyang tinig, para maranasan ang kanyang pag-aalaga sa ating kalusugan at pagkabuhay. Panginoon, Ama naming banal, nilalapit namin ang aming sarili sa iyo ngayon. Hinuhubog ang puso namin para tanggapin ang iyong kagalingan. Dalangin namin na ang iyong presensya ay maghari sa bawat ugat ng aming katawan, bawat tibok ng aming puso. Anong himalang nais mong gawin sa buhay ko ngayon? Gusto kong marinig ang iyong sagot. Puspusin mo kami ng lakas na nagmumula sa iyong espiritu upang makabangon kahit sa mga lugar na akala namin wala ng pag-asa. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang, sa mga sandaling nagduda kami sa iyong pangako. Ngayon, pinipili naming manalig, pinipili naming manahimik sa iyong pag-ibig. Sa oras na ako'y tumawag, sumagot ka sa akin, nagdagdag ka ng lakas sa aking kaluluwa. Awit 138:3. O Diyos, sinisigaw namin sa iyong harapan ang aming inaasam, kagalingan. Hindi lamang sa amin ngayon, kundi sa bawat nakakapanood na may katawang may sakit, may pagod na kaluluwa, may mambabata na nangangailangan ng pagkalinga. Tangan namin ang aming tiwala sa iyo. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong awa at kapangyarihan. Panginoon, maghapon na kami sa iyong kabutihan. Araw-araw kasama ka, sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Gabayan mo ang mga espiritu namin, ang mga pag-iisip na nababahala, ang mga puso na natitisod sa pagsubok. Itaas mo kami sa iyong pakpak,
patnubayan ang aming paglalakad, ipakita sa amin ang direksyon na iyong itinakda. Sapagkat sa iyong salita may katiyakan, ako ang Panginoon, ang iyong manggagamot. Exodus 15:26. Puno kami ng pag-asa sapagkat alam naming hindi ka maninirahan sa kawalan ng kapangyarihan. Hindi ka malayo, ikaw ang Diyos na naroroon sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman. Maraming pagkakataon na ang ating katawan ay nangangailangan ng pagtawag ng Diyos. Maraming oras na tayo'y nagdurugo sa loob, sa pisikal, sa emosyonal, sa espiritual. Pero ngayon, idinidikit namin ang aming pananampalataya sa iyong pangako. Naniniwala kaming sa bawat himlay ng aming katawan may meron kang ginagawa. Naniniwala kami na kapag inilapit namin ang aming kalausugan sa iyo, sisiklab ang paraan ng paggaling sa katauhan namin. Hindi ito basura, hindi ito isang pagbabakasakali, ito ay isang tahimik, ngunit matatag na panalangin ng buhay. Buksan mo, O Diyos, ang mga langit. Sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ipahid mo ang iyong haplos sa mga sugatang bahagi ng aming katawan. Patigilin ang sakit, papalayain ang bawat gulugod, ayusin ang bawat sirkulasyon, ilawan ang aming mga puso at isipan. Hayaang dumaloy ang iyong kagalingan gaya ng ilog, banal, malinis, wala sa pagkukunwari. Sa bawat selula, ipagunita mo sa amin ang iyong wangis, ang iyong plano na kami mabuhay ng buong buo. Dadalhin ka namin sa iyong presensya, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na doon nakatago ang puso ng pagtugon. Hindi namin hahayaang masira ang aming pananampalataya dahil lamang sa tanong o duda. Itinutulak namin ang mga takot sa harap mo, dalamhati, pangungulila, pangangailangan, dahil alam namin, ikaw ang Diyos na nakikinig sa panalangin ng iyong mga anak. Kayo na nanonood ngayon, hawakan ang iyong telepono, isulat sa komento, O Diyos, ikalinga mo po ako. I-post ninyo yan bilang deklarasyon ng pananampalataya ninyo. Huwag kayong mahihiyang sabihin sa publiko, sinasabi ninyo sa lupa ang inyong pananalangin. Ngayon kaibigan, huwag kang titigil sa panalangin na ito. Hayaan mong bumuo ang ating mga salita ng musika sa langit. Hayaang ang bawat hininga mo ay maging tulay mula sa mundong ito patungo sa puso ng Diyos. Manatili ka sa Kanya, huwag kang gumalaw, huwag kang magduda dahil malapit na ang sagot. Sa susunod na saglit, maririnig mo ang Kanyang sagot tumugon sa iyong kalusugan. Mag-iwan ka ng panalangin sa komento, manunumbalik ang aking lakas. At huwag kalimutan, mag-subscribe ka na para sa araw-araw na panalangin ng paggaling at direksyon mula sa Diyos. Sa iyong puso'y may init ng pananabik, pag-asa na hinahanap mo ng matagal. Ngayon ay sisimulan natin ang isang paglalakbay sa salita ng Diyos. Gagabayan tayo niya sa kwento ng Kanyang kapangyarihan upang maramdaman mo may Diyos na tumitingin sa iyo, may Diyos na may plano para sa iyong kagalingan. Isang lalaki ang may kapangyarihan, may karangalan, si Naaman. Siya'y pinuno ng hukbo sa Syria, ngunit nagtataglay siya ng isang suliranin, ketong, isang karamdaman na tinatakwil ng marami. Sa mata ng tao, parang tapos na ang laban. Pero sa mata ng Diyos, doon pa lang nagsisimula ang himala. Ayon sa 2 Hari 5:1, si Naaman nga na punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria ay dakilang lalaki sa kaniyang Panginoon at marangal, ngunit may ketong. Ang lalaki sa katauhan ng kapangyarihan, una sa mata ng mundo, nagdurusa sa loob. Gaya mo marahil na sa kabila ng pagiging matatag sa paningin ng iba ay may dinadalang sakit, pagod o kabiguan. Pero sa Diyos, ang bawat sugat ay pagkakataon para ipakita niya ang Kanyang kabutihan. Hindi ka isang suliranin na kailangang itago, ikaw ay isang anak na kailangang yakapin. Dumating ang mensahe sa kanya, may propeta sa Israel, si Eliseo, na maaaring magdala ng kagalingan.
Sa paglapit niya sa propeta, akala niya tatanggap siya ng mahimalang kilos agad, isang tapik ng kamay, isang dasal, isang ritual. Pero hindi, ipinadala siya ni Eliseo sa ilog Jordan, isang lugar na tila walang kahulugan sa kanya, isang utos na tila napakasimple para sa isang ketongin. Lumubog ng 7 beses. Walang seremonya, walang drama, pagsunod lang. Isipin mo, gaano karaming beses tayong humihingi ng himala, pero gusto natin ito ayon sa ating pamamaraan? Gusto natin ng kagalingan, pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin ng biyaya, pero ayaw nating magtiwala. Si Naaman ay nalito, nagtampo. Sabi niya, hindi ba't mas magaganda ang mga ilog sa Syria? Pero ang tunay na kagalingan ay hindi nagmumula sa ganda ng lugar, kundi sa pagsunod sa utos ng Diyos. At doon nagsimula ang pagbabago. Sa tulong ng kanyang mga lingkod na nagsabing, kung isang dakilang bagay ang ipinagawa sa iyo, hindi mo ba gagawin? Napaisip si Naaman, minsan kailangan natin ng ganitong tinig, isang paalala na ang himala ay dumarating sa mga marunong makinig, kaya't lumusong siya sa ilog. 1, 2, 3, hanggang sa 7. At sa ika-7 paglubog, bumangon siyang malinis. Ang kanyang balat ay tulad ng sa isang sanggol. Ganito rin ang nais ng Diyos para sa iyo. Hindi mo man makita ngayon ang resulta ng panalangin mo, pero sa bawat Panginoon, nagtitiwala ako, may pagbabagong nagaganap. Sa bawat pag-iyak mo sa gabi, sa bawat pagsuko mo ng iyong alalahanin, isa yang paglubog. At darating ang oras, babangon ka na malaya. Babangon kang magaling, babangon kang puno ng kapayapaan. Ang sakit mo ay hindi ang katapusan. Ang diagnosis ay hindi ang huling salita. Ang huling salita ay laging sa Diyos. At ang kanyang salita ay puno ng buhay, puno ng kagalingan, puno ng biyaya. Ang sabi sa awit 107-20, kaniyang isinugo ang kaniyang salita at pinagaling sila. Kaya ngayong oras na ito, hinihikayat kitang tanggapin ang salita ng Diyos na gumagaling. Maging gaya ni Naaman, sumunod, magtiwala, huwag sa pakiramdam kundi sa pananalig. Hindi mo kailangang maramdaman muna ang pagbabago bago ka manampalataya. Sa totoo lang, ang pananampalataya ay naniniwala kahit wala pang nakikitang ebidensya. Ito ang panahon para umasa muli, para sabihin sa Diyos, kahit hindi ko ito naiintindihan, susunod ako, mananampalataya ako. Kaibigan, walang ilog na masyadong marumi para kay Yahweh. Walang karamdaman na masyadong matindi para sa kanyang paghipo. Walang pusong basag na hindi niya kayang buuin. Walang sakit na hindi kayang gamutin ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, handa ka bang lumusong sa presensya ng Diyos? Handa ka bang muling maniwala na ang katawan mong pagod ay pwedeng lumakas muli? Na ang kaluluwang nanghihina ay pwedeng muling mabuhay? Kung oo, sabihin mo ito ng malakas o isulat mo sa mga komento, Panginoon, ilubog mo ako sa iyong presensya. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe ka ngayon din kung gusto mong samahan ka araw-araw ng panalangin, salita at kagalingang espiritual. Sapagkat dito, araw-araw tayong aakay sa presensya ng Diyos. Humihinga ka ng malalim, hayaan mong dumaloy ang katahimikan sa pagitan ng bawat hininga. Nariyan ang Diyos, nakikinig sa bawat pintig ng puso mo. Hindi mo kailangan pilitin ang pagbabago, hayaang siya ang magdala ng liwanag at paggaling sa iyong landas. Ang karamdaman mo, ang pagod mo, hindi siya lulubusin, kundi siya ang susubok at bubusugin ka ng bagong lakas. Sinasabi sa Salmo 103:2-3, purihin mo ang Panginoon, aking kaluluwa. Huwag mong kalilimutan ang kanyang mga kabutihan. Siyang nagpapataw ng lahat ng iyong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling sa lahat ng iyong karamdaman. Sa bawat salita nito may pangako, ang Diyos ay magpapagaling. Ang kanyang kabutihan ay hindi nakabase sa ating kahinaan, kundi sa kanyang kabutihang walang hanggan.
Minsan, ang ating pananaw sa sakit ay bumabalot sa isip natin. Isip natin ay nahihirapan makita ang posibilidad ng kagalingan. Gusto mong maramdaman ang pagbabago ngayon din. Gusto mong marinig ang tibok ng katawan mo na nagsasabing, buhay pa ako. Pero alam mo ba, kaibigan, na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa pagtanggap mo sa kanyang pangako, sa iyong pagpananalig kahit sa gitna ng katahimikan, kahit sa oras na ang katawan mo'y bigo na magpatuloy. Sa buhay ni Jesus, maraming naging ehemplo ng kanyang kapangyarihan sa kalusugan. May sakit na nilapitan niya, may bulag na tiningnan niya, may mga sugatang piniling tapakan niya ang malinis na lupa at bumangon ito. Sa bawat himala, ang kanyang kamay ay yakap ng pag-asa at ang kapangyarihan na gumaling noon ay iisa rin ngayon, iisa rin sa iyo. Kung babalikan natin ang kwento ni Naaman, hindi ito nagtapos sa paglubog. Hindi lang iyon, hindi lamang isang episodyo na pinanood natin noon. Ito ay isang tagubiling espiritual, ang pagsunod sa utos ng Diyos kahit sabihing ito ay simpleng gawain. Lumubog ka, kaibigan, sa panalangin, sa pag-asa, sa pagbukas ng puso mo. Walang kasiguraduhan sa mata ng tao, ngunit sa mata ng Diyos, ang sagot ay itinago na. Ipinapakita niya ngayon, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa karamdaman mo. Hindi mahalaga kung gaano katagal itong dumalaw sa katawan mo. Ang mahalaga ay ang tinig ng Diyos sa puso mo. Kung siya ang magsalita, ang pinakamaliit na salitang, ako'y magpapagaling sa iyo, ay sapat na para magsimula ang pagbabago. Tanungin mo sarili mo, sa anong bahagi ng katawan mo gustong madama ang haplos niya? Saan ang sugat, ang kahinaan, ang palaging reklamo? Ilapit mo yon sa harapan niya at huwag mong takasan ang kanyang pagtawag. Walang sakit na mas malaki sa kanyang kapangyarihan, walang puot na mas malakas kaysa kanyang awa. Kapag hinayaan mong siya ang manguna, makikita mo ang paggising ng bawat bahagi ng katawan mo, may tinig na babalik sa buhay. Ngunit hindi lang pisikal ang ating lalakarin. Ang kaluluwa mo ay parte rin ng kagalingan. May mga sugat sa loob, takot, pagkabilanggo ng isip, atas na hindi mo sinasadyang yakapin. Ang pananalangin mo ngayon ay para sa buong pagkatao mo, katawan, isip, puso. Ang direksyon ng Diyos ay hindi basta galing sa labas, kundi mula sa puso mong bukas sa Kanya. Sisikapin niya kang ilapit sa presensya niya araw-araw. Gagabayan ka sa dispasyong paraan, sa umaga, sa gabi, sa bawat sandali. At kung minsan, kailangang manahimik ka lamang para madama mo ang kanyang tinig, ang kanyang pagbulong, ako'y narito. Hindi mo kailangang magmadali. Ang proseso ng pagpapagaling ay parang binhi, marunong mang-germinate sa kadiliman, sa lupa, at sa tamang panahon susibol, mag-uusbong. Huwag pabayaan ang paniniwala mo na may himala pa rin. Kahit sa oras na wala kang nakikitang pagbabago, manindigan ka sa pangako niya. Kumbinsido ako na sa tamang sandali, ang iyong katawan ay magpapahayag sa buong mundo na ikaw ay pinagaling. Ibahagi ang testimonya mo. Naniniwala ako, kaibigan, na sa video na ito maririnig mo ang tinig ng Diyos. Sasabihin niya sa iyo, ako ang iyong manggagamot, ako ang iyong direksyon. At sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang susi sa aktual na pag-agos ng pagsasaayos, sa isang panawagan na magpapatunay sa kanyang pangako sa kalusugan mo. Mag-subscribe ka na at manatili ka sa akin. At huwag kang mag-atubiling isulat sa comment, Panginoon, buhayin mo ang aking katawan. Ito ang deklarasyon ng pananampalataya mo. Sabihin mo ang salitang yun ngayon at sabay tayong haharap sa himala na paparating. Humihinga ka ng malalim. Ang kulay ng umagay unti-unting sumisikat sa iyong puso, dala ang liwanag ng pagkabuhay. Ngayon ay dadalhin kita sa isang pananalangin, isang paglapit sa Diyos upang muling itaas ang iyong pananampalataya at yakapin ang kanyang pangakong kagalingan sa buhay mo. Hindi ito pagtatapos, ito'y isang hakbang tungo sa isang bagong simula.
Alam mo, maraming tao ang nananalangin ngunit hindi umaasang tumanggap, nananalig ngunit hindi kumilos, nagdarasal ngunit hindi nagpapasakop. Ngunit ang tunay na panalangin ay may kapangyarihan kapag ginabayan ng pananampalataya at pagsunod. Habang tayo'y maglalakad pa sa direksyon ng Diyos para sa ating kalusugan, kinakailangan nating ibigay ang lahat ng alinlangan, ang lahat ng pag-aalinlang. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ngayon ang higit pa sa simpleng pangako. Hayaan mong maranasan namin ang kanyang pagkilos sa aming katawan, isip at espiritu. Hayaan mo ang bawat salita, bawat bulong sa bibig natin maging tulay sa langit. Ama, ikaw ang may hawak ng ating bawat hininga. Patibayin mo ang amin, palakasin mo ang kahinaan, ilagay mo ang kapayapaan sa gitna ng bagyo sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo, inihahayag namin ang iyong pag-ibig at kagalingan. Hindi ka nagsasalita sa pamamagitan ng magkukulam na salita, kundi sa katahimikan ng puso. At sa oras na ang puso mo ay nagiging malaya sa takot, doon ka maririnig. Sa oras na ikaw ay yumuko sa kanyang harapan, hindi mo kakailanganing gumalaw ng malayo, siya'y lalapit sa iyo. Nakita natin sa kasulatan na sa tuwing humuhugot si Jesus sa presensya ng nangangailangan, marami ang gumaling. Mga bulag ay nakita, mga pilay ay tumindig, mga may karamdaman ay nagbigtiwas. Ang kanyang kamay ay nagdulot ng kagalingan. Sa Lucas 19, at ang buong taumbayan ay nagsisikap sa pagdikit sa kaniya at may kagalingan sa lahat sa kanila. Kapag lumapit ka kay Jesus, hindi ka iiwanan. Ang presensya niya ay nagdadala ng pagbabago. Kaya ngayon, itulak mo sa bandang huli ang mga alalahanin, ang pagod, ang pagkamahina. Itaas mo ang iyong kamay, magpahayag ng katotohanan. Sabihin mo sa sarili mo at sa Diyos na ang karamdaman mo ay hindi takot mo, kundi lalong gawain ng kanyang pagtugon. Hindi ito madali. Ngunit, kaibigan, hindi nasusukat ang himala sa kadalian. Ang kalakasan mo ay hindi nasusukat sa kakayahang maghari sa sarili mo, kundi sa pagtanggap mong hindi mo kayang kontrolin ang lahat at sa pagyuko mo sa Diyos na may kapangyarihan. Itong sandali, manindigan ka sa iyong panalangin. Ako'y hindi natitinag sa pangako ng Diyos para sa akin. Ako'y tatanggap ng kanyang kagalingan. Habang pinapakinggan mo ang bawat alon ng salita na dumarating sa puso mo, tandaan mo, ikaw ay tinawag hindi lamang para baguhin ang iyong kalusugan, kundi para magsaksi ng kanyang pag-ibig. Ang iyong buhay ay pwedeng maging patotoo, isang testimonya ng Diyos na ang kanyang pangako ay buhay, ang kanyang direksyon ay malinaw, at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Hindi kita gigisingin sa isang panaginip, bibigyan kita ng katiyakan na ang Diyos ay gagawa sa buhay mo. Isipin mo, pagkatapos ng panalangin na ito, ano ang unang pagkilos mo? Ano ang unang salitang sasabihin mo? Ano ang una mong gagawing hakbang sa paglapit sa Kanya? Sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang susi ng pagkilos, isang aplikasyon ng pananampalataya sa iyong bawat araw. Ngunit bago tayo roon, hinihikayat kitang ipahayag ang iyong katotohanan. Isulat mo sa mga komento, ako'y tatanggap ng kagalingan, isang deklarasyon ng pananampalataya na karaniwang sinasambit ng maraming kapatid sa Pilipinas. At huwag mong kalimutan, pindutin mo ang subscribe ngayon din para makasama ka sa araw-araw na panalangin ng paggaling, direksyon at lakas sa Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako susuko nang dahil sa Kanya may bagong bukas ang katawan at kaluluwa ko. Humihinga ka ng mabagal at malalim. Hayaan mong ang katahimikan ay maging tulay sa Kanyang presensya. Sa bawat pagtibok ng puso mo, may paalala ang Diyos. Hindi Kanya pababayaan. Ngayon, kasama mo ako sa huling hakbang ng panalangin na maghahabi ng iyong himala, ng direksyon, ng buong paggaling para sa katawan mo, isipan mo, kaluluwa mo.
Ang gesa ng Diyos sa buhay mo ay hindi basta pag-asa lamang, ito ay pangako. At ang pangakong iyon ay buhay. Lumalapit ka sa kanyang trono na may kumpiyansa, hindi dahil sa iyong merito, kundi dahil sa kanyang pag-ibig. Kaibigan, ang signal ng kanyang kagalingan ay makikita mo sa mga maliliit na bagay. Sa tibok ng puso mo na bumabalik sa ritmo, sa init sa palad mo na muling bumabalik, sa pagdampi ng hangin sa sugatang parte mo, unti-unti mong mararamdaman dito siya kumikilos. Sa araw-araw na panalangin mo sa umaga, hinihintay ng langit ang bawat salita ng iyong pananampalataya. Panginoon, magtrabaho ka ngayon sa aking katawan, sa aking isip, sa aking kaluluwa. Hindi mo kailangang magmadali. Ang Diyos ang magdidirekta ng pag-ayos. Sa Salmo 140:3 sinasabi, siya ang gumagaling sa wasak na puso at nagbabalot sa kanilang mga sugat. Kapag ang kanyang haplos ay dumating, dadaloy ang kagalingan sa bawat lungti ng katawan mo. Mula ulo hanggang sakong, lahat ay kabilang. Hindi lamang pisikal ang ating pinanawagan. Iniimbitahan ka niya sa isang pagbabago sa puso, isang muling pag-asa na sisibol sa gitna ng kadiliman. Kapag inamin mo na hindi mo kaya ito ng mag-isa at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at manggagamot, doon magsisimula ang tunay na paggaling. Oo, may proseso, may pagtitiis, may mga sandaling mababawasan ng pakiramdam mo, but ang Diyos ay kasama mo. Habang pinapakinggan mo ito, isipin mo, ano ang unang hakbang mo matapos ang video na ito? Ano ang unang desisyong gagawin mo para pamahalaan ang kalusugan mo ayon sa direksyon ng Diyos? Maaaring ito ang pagbabago sa pag-aalaga sa katawan mo, sa pagkain mo, sa paglalakad mo sa presensya niya araw-araw. Hindi pa ito pagtatapos, ito palang simula. Dahil pagkatapos ng panalangin na ito, magsisimula kang makinig sa tinig niya sa araw-araw mong buhay. At sa susunod na pagkakataon, ilalabas natin ang isang hakbang-hakbang na plano para mapangalagaan mo ang sarili mo kasama ang presensya ng Diyos, para hindi ka bumalik sa dati, kundi lumakad sa bagong karanasan ng kalusugan at pananampalataya. Ngayon, kaibigan, magsara ka ng mata, huminga, sambahin mo siya ng bukal sa puso, hayaang ang presensya niya ang magsalita sa iyo. At kung sa pagkakataong ito ay naramdaman mo ang kanyang haplos, magsabi sa sarili mo, Panginoon, salamat sa paggaling mo. Isulat mo sa comment ang, ako'y pinagaling na, isang deklarasyon ng pananampalataya natin dito sa Pilipinas. At kung hindi mo pa nagagawa, click mo na ang video na nasa taas upang samahan mo ako sa susunod na paglakad sa direksyon ng Diyos. Huwag kalimutan, mag-subscribe ka para sa panalangin at direksyon araw-araw. Hanggang muli, kaibigan at pananampalataya, tiwala at paggaling ay sasamahan mo ako.